Ang balita ngayon ay mukha daw itong San Miguel Beer ay tuluyan ng makukuha itong si Cade Flores mula dito sa Titan Ultra at magiging straight up yung trade nila. So ibig sabihin si Cade Flores ay ite-trade sa San Miguel kapalit ni JM Calma. Kung inyong maalala, magka-teammates ito dati. Noong bago bilhin ng Titan Ultra, itong Northport Batang Pier magkasama dyan. Itong si JM Calma at itong si Cade Flores. So ngayon ay magsasama sila uli. O ngayon ay magiging magka-trade naman sila. Si Calma mapupunta dito sa Titan Ultra at ito naman si Cade Flores sa San Miguel Beermen. Kung sa bagay, wala namang magugulat dito sa trade na to dahil matagal nang napapabalita na itong si Cade Flores ay lilipat dito sa SMB. Itong si JM Calma ay binigyan ng 2-year contract na itong San Miguel Beer. So ibig sabihin parang sign and trade ang mangyayari. Kaya nga itong SMB, malamang ang gagawin dyan itong si Cade Flores yan ang magiging main backup. Itong si Junmar Fajardo at ito namang si Motaw Tuwa yan ang magiging power forward nila. Medyo matagal na itong napapabalita pero ngayon pa lang daw matutuloy at hindi na ako magugulat kung ito talaga ay mangyari na. Kung sa bagay ito namang SMB talaga, ready na yan matagal na gumawa ng trade para makuha nga ang nabanggit na player at mukhang ito na nga matutuloy na. Kung sa bagay, itong si Coach Leo Austria mukhang seryoso dito sa gagawin niya na pagbabago para dito sa SMB at parang ito na nga yung nakikita nating hakbang dyan. Dahil dito, inaasahan na meron pang mga ibang movements na paplanuhin daw itong San Miguel bukod dito sa pagkuha sa nasabing big man. Pero sa ngayon, ang priority nila, ma-acquire nga itong si Cade Flores para mapalakas yung front court itong San Miguel Beer dahil lumalakas na rin yung ibang mga teams dito sa darating na PBA Governors Cup. Ang balita naman natin ngayon ay ito raw Converge Fiber Xers ay hindi pa sumusuko dito sa plano nilang pakikipag-trade sa Blackwater Bossing para makuha si Cedric Barefield. Kahit na na-renew na yung kontrata nitong si Barefield dito sa Blackwater, interesado pa rin daw itong Converge Fiber Xers na makuha ang nasabing guard. At mukhang ang plano ngayon daw baka i-offer na ng Converge itong si Alex Stockton kapalit nitong si Cedric Barefield. Hindi pa natin natitiyak kung papayag itong Converge Fiber Xers o itong Blackwater Bossing sa ganitong offer. Pero sa tingin ko fair na yung Cedric Barefield for Alex Stockton. Kung titignan natin yung statistics nila, yung age at saka yung kanilang performance halos parehas lang. Kaya mukhang pwede na ang nasabing trade para sa dalawang koponan. Kaya nga maraming naniniwala talaga na it's only a matter of time bago itong mangyari. Dahil syempre itong lineup naman, itong Converge Fiber Xers ay seryoso silang manalo ng championship. Kaya nga yung pagkuha nila dito kay Barefield, inaasahan na ng marami na matagal na talaga nilang pinaplano. Kaya nga itong pagdagdag nila sa isang nasabing player at pag-offer kay Stockton na kapalit ay hindi na rin nakakagulat. Dahil kung sa bagay, alam naman natin na itong lineup talaga ni Coach Delta Pineda, binuo yan para mag-compete para sa isang kampyonato. At kung meron kang Cedric Barefield plus meron ka pang Mikey Williams, pang matindi na yung backcourt nila, pwede na yung ilaban pang championship. Kahit man SMC or MVP yung makakalaban. So asahan natin na magiging maganda to para dito sa dalawang nabanggit na teams kapag ito ay natuloy na. Dahil syempre yan naman talagang inaabangan ng marami na mangyayari. Assuming of course na ito'y matutuloy talaga dito sa darating pa na mga games sa PBA. Kaya asahan natin na hindi magdadalawang isip si Delta Pineda na kunin si Cedric Barefield oras na ito'y maging available na para sa ganitong trade. Sinabi ni Coach Timco na itong si Scottie Thompson naman daw ay ilang linggo na hindi makapaglalaro dito sa Governors Cup. Nung naglalaro siya kasi dito sa Commissioner's Cup Finals ay meron itong pulled hamstring. At nung Game 7 lalo raw lumala ito. So ngayon in-advise ng doktor na 6 to 8 weeks of rest para dito kay Scottie Thompson. So ngayon, yan muna ang plano daw ng Barangay Ginebra. Nahayaan nila muna magpahinga itong si Scottie Thompson para naman makabawi ito. Dahil syempre deserving din naman. Maganda nilaro niya noong Commissioner's Cup. So titignan nila kung kailan ito makaka-recover. Pero inaasahan nila within the Governor's Cup makakabalik si Scottie. Question dito kung anong mangyayari kay Justin Brownlee. Dahil si Justin Brownlee, alam natin marami nang iniindang injury yan nung pang Commissioner's Cup at parang nasagad na talaga dito sa Gilas, Pilipinas. So hindi pa natin natitiyak ngayon kung kailan makababalik itong si Justin Brownlee. Hindi rin natin tiyak
kung kukuha pa ng bagong import itong Barangay Ginebra para pumalit muna habang nagpapahinga itong si Brownlee. Dahil syempre, gaya nga nung nabanggit itong marami, 38 years old na si Brownlee at mukhang kinakailangan na kumuha talaga ng mga bago, ng mga players na pwedeng pumalit. Marami nga nagbabanggit dito kay Benny Boatwright at kay Angie Kwame. Yun nga lang, problema yung mga pasaporte nila ay hindi pa napoproseso. Kaya medyo natatagalan pa at hindi sila makapaglaro. Kaya nga ngayon, sigurado minamadali na yan na SBP na maayos para magamit na itong si Boatwright at o kaya itong si Kwame. Most likely si Boatwright ang gagamitin, no? So sa ngayon, itong Barangay Ginebra naman, iniisip pa kung magpapalit sila ng import, kung kukuha sila ng temporary import habang nagpapahinga itong si Justin Brownlee. Kaya nga mukhang yan ngayon yung pinag-aaralan mabuti itong Barangay Ginebra na kanilang gagawin. Dahil syempre ang priority nila ngayon ay mapatagal pa yung karera ni Brownlee. Hanggang ngayon daw ay meron pa rin mga kumpanya na gustong sumali dito sa PBA. At ang tanong na lamang ay kung papayag ang liga. Actually, sinabi na ni Chairman Ricky Vargas na willing ang PBA na mag-entertain ng hanggang 4 na bagong teams. Pero ang nagiging problema lang kasi dito, yung mga bagong teams na gustong sumali, ang plano nila lagi ay bumili ng prangkisa. 2 beses na itong nangyari. Nung binili nitong Converge yung Alaska at itong Titan Ultra naman, binili ang Northport Batang Pier. Alam din natin na maraming mga kumpanya interesadong bilhin ang Terra Firma Jeep at ito'y for sale na, open naman yon. Pero ang gusto kasi ng PBA magdagdag nga ng mga bagong teams. Ang problema kasi imbis na magdagdag ang gusto ng mga kumpanyang papasok ay bibili na lamang. So yan ang dahilan kung ba't hindi dumarami ang mga teams sa PBA. Ang alam natin doon sa mga kumpanya na gustong sumali, ang matunog talaga itong Chooks to Go. Plus of course, andyan din itong Wilcon. And of course, yung SM palagi nababanggit yan. Meron pang mga ibang kumpanya na po pwedeng sumali. Actually, mga Ayala pwedeng bumalik yan sa PBA o kaya yung Globe. So, ibig sabihin, hindi naman tayo nauubusan ng mga teams na po pwedeng sumali dito sa PBA. At hindi sila nawawalan ng tinatawag na interest. Kaya nga sa tingin ko, mukhang magiging maganda talaga itong nangyayari dito sa PBA kung dadami pa yung mga teams. Siyempre, hindi lang yan maganda para doon sa mga fans dahil marami silang mapapanood. Kung hindi maganda na rin yan para dito sa mga tinatawag na mga alam nating mga kumpanya. Dahil siyempre, yung mga players din. Dahil magkakaroon sila ng employment. Alam natin, isa sa problema dito sa PBA ngayon ay kulang sila dito sa mga tinatawag na mga oportunidad para magkaroon ng trabaho dahil every year dumadami yung mga rookies. So kung mas maraming team sa PBA, mas maganda yan at mas maraming players ang magkakaroon ng employment. Shout out sa ating mga taga-subaybay na sila Jonel Lalagon, si Romeo Conchada, Mon de Guzman, Ireneo Salangsang, si Katsakino Dukusin, si Edwin Carmona Jr., si Joshua Giray Espejo at Rosales family, Malyari Mascareñas, binabati din natin si RG Bueno, si Anthony Alon, Michael D at ang iba pa.